tila inamin na rin ni Sara Duterte na natataranta sila dito kay Ramil Madriaga. Dati pag nagsasalita si Sara Duterte tungkol dito kay Ramil Madriaga, dinidiscount niya, parang wala yan. Sino ba yan? Wala namang katuturan mga pinagsasabi niyan. O, naalala nyo nung dati, wala naman daw yan, gawa-gawa lang daw yan. O, pero yung dati niya na yan ng mga statements, hindi na yan pwede ngayon. Kasi seryoso na ito. Impeachment ito. Hindi pwede yung general denial. Basta mo lang sasabihin, hindi mo kilala, hindi ka rin niya kilala, na kumbaga yan ay pakawala lang. Hindi pwedeng ganon. Kasi mayroong mga ebidensya si Madriaga eh. Yung cellphone niya, naglalaman daw yun ng mga may mga pictures at posible pa ngang may call logs. Kaya ngayon, inamin na ni Sara Duterte, naghahanda na rin sila ng depensa dito kay Madriaga. Yun naman pala eh. Akala ko ba wala naman yan si Madriaga? Pero ngayon, ang latest, sa interview kay Sara Duterte, inamin niya na yung kanyang mga, yung defense team niya, ay naghahanda na rin kung paano magdidepensa dito sa testimonya o mga sinasabi nitong si Madriaga. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito ay balita na ngayon. Balita ito ngayon. Hindi na pwede yung mga style niya na wala yan, walang ebidensya yan. Hindi pwede yun. Yung mga sinampa daw na impeachment sa kanya, wala naman daw ebidensya. Naka-attach doon yung sinumpaang salaysay ni Madriaga eh. At saka sinabi rin ng abogado ni Madriaga, si Attorney Raymond Palad, handa na ang kanyang kliyente na mag-appear kung ipapatawag ng Kamara. Ito yung mga sinabi ni Sara Duterte. So sabi ni Sara Duterte ganito. Meron po kaming aksyon, hindi ko po masabi ngayon sa inyo dahil pinagbabawalan po ako ng mga abogado ko na magsalita dahil hindi ko po pwede sabihin kung ano yung gagawin ng abogado. Yan So ibig sabihin, yung dating todo deny, dati kasi ang ginagawa ni Sara, general denial lang eh. General denial. Ibig sabihin ng general denial, basta niya lang sinasabi noon, wala yan si Madriaga, gawa-gawa lang yan. Hindi po. So ngayon, inaamin na mismo ni Sara Duterte na mayroon na silang ginagawang aksyon. So hindi pwedeng baliwalain yung mga sinabi ni Madriaga. Kailangan talaga sagutin nila punto por punto. Ito pa. Sabi pa ni Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, dahil baka daw maghanda yung mga nag-aatake. So ayaw nila nabigyan ng tip, kumbaga, yung kabilang side kung anong gagawin. Pero sa susunod na mga araw, may lalabas na balita dyan. Malalaman nyo. Yan galing yan sa UNTV. Tingnan nyo yung caption sa baba. Balitang may kaugnayan kay Madriaga, malalaman na sa susunod na mga araw. Yan. So ibig sabihin, kung parang dati kasi ang mga statement ni Sara Duterte tungkol kay Madriaga, wala yan. Ayaw na naming pagkaabalahan yan, wala naman yan. Hindi naman yan wala namang gawa-gawa lang yan. Ngayon hindi na. Naghahanda na sila ng kanilang aksyon. Kumbaga obligado silang mag-counter. Kaya yung dating yabang ni Sara na wala man lang kaibi-ebidensya laban sa akin. Yung kay Madriaga pa lang yan. Yung iba pang mga laman ng mga ebidensya laban sa kanya. Yung tungkol sa confidential funds. Nalilito na nga sila kung paano ika-counter yung issue ng confidential funds eh. Yung una, sabi ni Attorney Michael Poa, yung tagapagsalita ng defense team, ang sabi noon, handa silang iharap si Mary Grace Piatos dahil hindi daw totoo na si Mary Grace Piatos ay imbento lang na pangalan. Hindi daw. Totoo daw yan si Mary Grace Piatos kaya ihaharap nila. Tapos nung bandang uli, nagbago na naman. Ang sabi na naman ni Attorney Michael Poa, hindi naman totoo na nagsabi kami na ilalabas namin si Mary Grace Piatos. Mali lang yung kuha sa statement namin. Tataranta ng kampo ni Sara. Unang-una, yung dating binabaliwala nila na testigo, itong si Madriaga na wala naman yan.
Huwag na naming pagkaabalaan yan, wala naman yan. Ngayon, naobliga na silang maghanda. Ano ang sagot nila kay Madriaga? Inamin na mismo ni Sara Duterte. Mayroon na daw silang handang depensa kay Madriaga. So, nung unang sinasabi ni Sara ay wala naman yan si Madriaga, hindi totoo yan. Mukhang alam na nila. Akala nila hindi matutuloy ang mga impeachment na yan. Hindi yan. Kahit pa binasura ng Korte Suprema yung naunang impeachment noong 2024 at 2025, hindi naman sinabi ng Korte Suprema na walang mga basihan ng impeachment kay Sara. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi nasunod ang proseso ng impeachment. Pero yung mga aligasyon kay Sara, hindi naman siya inabsuelto ng Korte Suprema. Kaya tuloy itong impeachment na ito. Dati, nung nag-file ng impeachment noong 2024 at 2025, wala pa yan si Madriaga. Ang mga issue pa lang noon kay Sara, confidential funds. Yung magastos niyang paggamit ng pondo ng DepEd at ng OBP. Ang isa pa yung mga unliquidated na mga paggastos. Pangatlo yung mga disallowances. Tapos yung pagbabanta niya sa presidente, sa first lady, kay dating Speaker Martin Romualdez, yun. Ang isa pa yung destabilization, pagsuporta niya, pananawagan ng mga destabilization. Yan yung mga dati. Pero ngayon, nadagdag itong kay Madriaga. Sabi nga ni Attorney Ligutan, yung abogado ng third impeachment complaint, si Madriaga ang missing link. Si Madriaga ang missing link. Kasi, nung mga unang final na impeachment, hindi naman malinaw anong nangyari doon sa confidential funds. Basta ang nangyari doon, yung mga tao ni Sara na nag-incas sa land bank, binigay kay Colonel Lachica at Colonel Nolasco. Sabi naman, pagdating kay Nolasco at Lachica, wala na, doon na natapos. Kasi dinala na sa kampo ng military si Nolasco at Lachica. Mukhang hindi na pinalalim kung ano yung nangyari na kila Lachica at Nolasco. Kasi masisira ang AFP. Masisira ang AFP. Actually, yun na nga yung hinahanap noon ng mamamayan, ng publiko. Pagkatapos na maingkas yung cheque sa bangko, land bank, ang sabi nung mga nag-ingkas, sila Fajarda, binigay daw nila kay Colonel Lachica kasi yun daw ang instruction. Pagkatapos sila Chica, hindi naman pinatawag sa kamera noon. Ang sunod na nangyari, sila Chica daw at si Nolasco ay hinold na doon sa kampo, hindi na kasi iimbestigahan na lang ng military. Parang iniwasan yata ng military noon na maimbestigahan si Nolasco at Lachica kasi baka masira ang military. Kasi hindi naman dapat nakikialam ang military sa mga pundo ng bayan. Ito namang si Sara Duterte, ginamit pa sila Lachica at Nolasco. 'Di ba? Mali 'yun. Ang security group mo, ang vice presidential security group, ang trabaho nun mag-secure sa iyo. Ay ang nangyari doon, yung mismong hepe ng vice presidential security group, sa kanya tinurn over yung mga pera . Pagkatapos ang sunod na nating nalaman, nagamit na yung pera. Yan na yung mga liquidation na Mary Grace Piatos, Oishi. Pero ngayon, itong si Madriaga, importante ang sinabi ni Madriaga. Bakit? Kasi sabi ni Madriaga, pinatawag siya ni Lachica, pinatawag siya ni Nolasco, pinadeliver sa kanya ang mga perang laman sa duffel bags. Milyon-milyon na pera yung diniliber niya, laman ng duffel bags. Iba-iba ang pinagdeliveran niya. May diniliberan siyang mayor sa Laguna, mayroon siyang diniliberan na doon sa isang comedy bar, doon sa Timog, sa Quezon City, tapos may dinala siya sa parking sa likod ng ombudsman. Yan . Kaya, kumbaga, ang missing link, kung ano ang nangyari doon sa mga confidential funds na yon, saan dinala yon, si Madriaga ang magte-testify noon. Kasi ang mangyayari, ikikwento ni Madriaga ang lahat ng nalalaman. At ipapakita niya yung mga ebidensya niya, yung mga picture sa cellphone, yung mga tawag sa kanya, yung call logs. Kung yung dati, binabaliwala lang ni Sara Duterte si Madriaga, ngayon hindi na. Hindi na. Naghahanda na daw ang kanilang defense team. Yun naman pala . Akala ko ba baliwala lang yan si Madriaga. Ngayon,
Ang sabi ni Sara Duterte, meron na daw silang nakahandang aksyon. O yan ha, pinakita ko na sa inyo. Meron po kaming aksyon. Hindi ko po masabi ngayon sa inyo dahil pinagbabawalan po ako ng mga abogado ko na magsalita dahil hindi ko po pwede sabihin kung ano yung gagawin ng abogado dahil baka daw maghanda yung mga nag-aatake. Ano ang nakikita natin dito? Ang nakikita natin dito, hindi totoo yung sinabi ni Sara na wala naman yan si Madriaga. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.